lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y naging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpapalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y naging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpapalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mensahe ngayong midweek service, we come before the Lord in prayer. Hallelujah, Father, we come before you and asking your forgiveness to cleanse us as we go forth and facing you and be in your presence this very moment, O Lord. We're asking for your guidance, asking for your healing power in our land, na ngayon dumaranas po kami ng salot na ito, salot na sa tingin namin kailan kaya matatapos to. Sa palagay namin, kailan kaya kilos ang mga tao i-recognize ka, Panginoon, i-recognize ang iyong kapangyarihan upang makita na ikaw ang may akda ng lahat ng ito, upang mag-focus po kami sa iyo. As we come before you, O Lord, tonight, sa mensahe mo ngayong gabi, kami ngayon ay pinagdiriwang namin yung Semana Santa. We pray that move our heart, move our mind to focus sa kabila ng aming kalagayan ngayon. Keep us in a joy of celebrating this Holy Week. Sa biyaya mo patuloy na makafocus kami ano bang meron sa Holy Week na ito. Despite ng aming kalagayan ngayon, we should celebrate it. We should commemorate it. Dahil ito'y inakda mo para sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Ang title nating mensahe ngayong gabi is dahil mahal na araw ngayon ay pinangamatang ano ang mahal sa mahal na araw. So usually naririnig po natin ito. Usually nakikita na lang natin o pinapahayag na lang natin malapit na yung mahal na araw. Ano kayang gagawin ko? Ano kayang celebration ng church? Ano kayang pwedeng gawin ng church to commemorate this very season, yung Holy Week o yung mahal na araw. But then, ang isang nag-struck po sa akin dito ay yung salitang mahal. Bakit mas mahal ba siya kumpara sa ibang araw? Mas mahalaga ba siya? Mas malaki ba yung kanyang halaga kumpara dun sa ibang araw? Mas natatangi ba siya doon sa ibang araw? Ngayon, subaybayan niyo po, buksan po natin yung Biblia sa Isaiah 53 verse 1 to 10. Isaiah 53 verse 1 to 10. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa sa kanya ng Diyos. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ang binugbog at pinahirapan, ngunit hindi ito kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya'y inilibing na kasama ng masama at mayayaman. Kaya kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito yun mabubuhay siya ng matagal, makita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Hallelujah. So ito ay Isaiah 53, ito ay propesya. Ito ay isinaad ng Panginoon bilang handa sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ano bang gagampanan niya? Ano bang meron doon sa kanyang lingkod? Ano ba yung mangyayari sa kanya? So isa-isahin po natin, kapatid. Tulad ng nabanggit ko, ang ating pamagat ng ating mensahe ngayong gabi ay ano ang mahal sa mahal na araw? So pag sinabi natin to in the usually ordinary na lang na pamamaraan, ang ginamit natin is mahal na araw. Pero kung titingnan natin ng maigi ito, yung meaning ng mahal o yung meaning ng word na ito ay babalik sa atin. Babalik ito sa atin na tayo nag-benefits dito. Babalik ito sa atin na pinlano ito ng Panginoon para sa atin. So una, titingnan natin doon sa verse 1 to 3. So sa verse 1 to 3, anong mahal doon? Tingnan natin. Mababang kalagayan, inako ni Jesus dahil mahal ka ng Panginoon. So, mababang kalagayang inako niya dahil mahal ka ng Panginoon. So, sa buhay natin, lalong-lalo na, kapag ikaw pinaghirapan mo yung posisyon na yon, halimbawa sa trabaho, na-promote ka na na-promote. Dati, ordinaryong tagasunod ka lang, ordinaryong empleyado ka. The true time dahil ikaw ay
tapat sa iyong tungkulin, productive ka, inaayos mo ito, minamahal mo yung trabaho mo, at iniingatan yung interest ng kumpanya mo, through time na napopromote ka. At such time, maaaring sapitin mo, hindi lamang supervisor, kundi manager ng kumpanya, or else, later on, maging owner ka ng sarili mong company. Hindi na nalalayo yan. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. So, napopromote po tayo. Pero, kapag tayo nandun na sa taas, what will it takes to make ourselves humble before the others? Lalong-lalo na doon sa mga taga-sunod natin. Paano tayo magpakumbaba? Paano tayo bumaba sa kalagayan meron sila o bumaba ng mas mababa sa kanila para lamang nila maintindihan na kaisa nila tayo o kahit na tayo'y boss nila, ay paano tayo bumababa doon sa level nila o sa kalagayan nila upang iparamdam sa kanila na kaisa nila tayo o hindi ako talaga ganito. Gusto ko kayong marating, gusto ko kayong maintindihan, gusto ko kayong maintindihan nyo rin ako. So, ganun ang ginawa ng Panginoon, ganun senaryo ang ginawa ng Panginoon. That with those offerings, with those things na ginagawa ng tao, ritually, by rituals, by ceremonies, hindi niya talaga naabot ang Panginoon. So, may pinakita dito, lalong-lalo na dito sa sulat na Isaiah, na pinakita dito kung paano aabutin ng Diyos yung taong makasalanan. Paano aabutin ng Diyos yung taong mababa kaysa sa Kanya. Paano niya ipapakita, paano niya ipaparamdam yung siya, yung Diyos o yung Panginoong siya ay maabot ng tao, hindi sa pamamagitan ng gusto ng tao, kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. So una, titingnan natin dito kapatid, paano doon sa senaryong binigay ko, halimbawa sa mataas ka ng katungkulan, dito pinapatungkulan natin na si Jesus ay Diyos. Dahil hindi siya kayang abutin ng ginagawang sakripisyo o ritual ng tao, kailangan niyang bumaba. Hindi lamang bababa sa mundo, bagkus huhubarin niya yung pagka-Diyos niya upang sa lengguwahe ng isang makasalanan, sa lengguwahe ng isang alipin, ay maabot niya tayo. So, kung titingnan natin, una, kalagayang tulad ng isang alipin, yun ang ginawa ng Diyos. Kung gaano ito kahalaga, gaano ito kamahal, gaano ito kasakit, gaano ito kahirap sa Kanya, ito ang kabayaran dahil mahal Kanyang kapatid. Hindi lamang siya bumaba na Diyos pa rin siya o boss pa rin siya, pero bumaba siya sa tulad ng isang alipin. Mas mababa pa nga sa atin kasi naging alipin natin siya. Naging sakripisyo natin siya. Naging kabayaran siya. So, basahin natin sa Filipos chapter 2 verse 6. Ang nasusulat dito, kahit siya'y likas na tunay na Diyos, o likas, kahit na siya'y likas at tunay na Diyos. So, makikita natin dito, doon pa lang sa opening verses, doon pa lang sa verse 6. Kung meron dito nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay hindi tao, ay hindi Diyos at tao lamang, dito pinabubulaanan niya na. Kasi kung bakit ko i-contest ito, kasi kapag ang tao bumaba sa anyong tao o alipin, maging alipin, walang effort. Walang mawawala. Pero ang pinapatunayan ng Panginoon, dahil mahal Kanya, itong katayuan ko, itong kalagayan ko, sabi ng Panginoong Hesus. Ito ang kalagayan ko, kahit ako'y likas at tunay na Diyos. So sabi niya dyan, bumaba ako. So tingnan natin, verse 6 sabi niya, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross.
So titingnan natin doon sa verse na binasa natin. Di ba? Kalagayang tulad ng isang alipin. Ang original status niya ay likas at tunay na Diyos. Inulit pa doon, bago magtapos ang verse 6, kapantay ng Diyos. At sa verse 7, ay inulit pa ulit doon, kapantay ng Diyos. Pero ang ginawa doon at pinakita ng verse na ito, sa bandang dulo ng verse 7, ay ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. So nagpakumbaba ang Diyos para abutin tayo. Naging mapagkumbaba siya, sabi niya, hanggang kamatayan sa cross. So makikita natin dito, kapatid, na hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Yung estado, yung status niya sa buhay, tinanggal niya muna ito. At sinabi sandali lang, hindi ako maiintindihan ng tao. Sa kalagayang ito, kailangan ko silang babain. Kailangan ko maging tao. Na kahit kailanman ang Diyos ay hindi tao ang likas na katayuan sa buhay. So bababa ako dito, i-give up ko lahat. I-give up ko lahat. Dati hindi ako bound ng time and space. Di ako sakop nito. Di ako sakop ng panahon. Hindi ako nakukontain sa isang space because I am God. Pero I need to give up these things. I need to give up itong bagay na ito upang iparamdam ko lang sa iyo o sa Kanya na mahal ko sila. Yun ang kaibuturan ng Diyos eh. Yun ang kaibuturan ng Diyos. So, yung katayuan niya, kalagayan niya, ay tulad ng isang alipin. Ganun niya pinahalagahan ang pagpapakumbaba niya upang maabot kanya, kapatid. Pangalawa, kalagayang tulad ng isang makasalanan. Alam natin, at sinasabi ng Biblia, na si Kristo ay hindi nagkasala. Siya, ni katitingman, ay hindi nagkasala. Pero ang sinasabi dito sa 2 Corinthians, sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 21, sabi niya dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kita na natin to. Ginawa siyang makasalanan. He never commits sin. He made no sin. But God the Father intended for him to be a sinner to become our righteousness. Palit tayo, sabi ng Panginoon dito. Kubarin mo yung damit mo na may dungis ng kasalanan, akin na yan isusot ko. Nung sinuot ng Panginoon yung dungis na ito, siya ay naparusahan. Though hindi niya ito ginawa, pero ginawa niya makipagpalit sa katayuan natin. At hinubad ng Panginoon yung kanyang katwiran at yun ang pinasuot sa atin. At sinabi niya, ito ang isuot mo. At every time titingin ka, lalapit ka sa Ama, ay makikita at mababasa natin itong verse na ito. Sa pamamagitan niya ay naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. God never sees the sins that we have committed and ask and repent about it because of Jesus Christ. So dapat nakikita natin to, kapatid. Ganito kakamahal ng Panginoon. Ganito ang mahal na araw. So hindi ang mahal na araw kung bongga kung i-celebrate ang retreat, bongga i-celebrate yung bakasyon, bongga i-celebrate yung reunion dahil mahal ang gastos. Hindi po ganun, kapatid. Ang mahal dito ay pinapatungkulan niya na lahat ininvest ng Panginoon. Even his status sa buhay. Yung pagka-Diyos niya ay ibinenta niya ito. Ipinagpalit niya ito. Ganyan kakanya kamahal. Yun ang tatak sa mahal na araw. Na dapat din natin pahalagaan, kapatid. Hindi lang ito'y sa mga pumapasok, hindi lamang ito nangangahulugan ng mahabang break o mahabang bakasyon. Bagkus ito'y nangungulugan to commemorate that God indeed put the mahal, the preciousness of us,
that He surrendered everything for you, kapatid. So, dapat maliwanag po sa atin ito. Dapat nakikita po natin to. So, tingnan natin to. Binago niya. So, yung kalagayan, sabi niya doon sa ating teksto, di ba? Mababang kalagayang inako niya. So, instead, kinuha niya. Kinuha niya yung kalagayan natin. Number 3, sabi niya, binago niya ang wasak mong kalagayan. Kaya nga, sa isang tumatanggap sa Panginoong Hesus, huwag nating ipag-pray. Nabuuin siya ng Panginoon. Kailangan niya munang maranasan. Kailangan niya muna sa kanyang sarili maintindihan na wasak siya. Na wasak ka, kapatid, at binuo ka lang ng Panginoon. Na wasak yung future mo. Wasak yung buhay mo. Na wala si Jesus. Kaya kanya bubuin. Not unless makita natin to. Not unless makita ito ng tao. Ni kahit kailanman, hindi siya mabubuo ng Panginoong Hesus. Binubuo natin ang isang bagay kapag ito'y wasak. Kaya nga sa ating buhay, tayo wasak sa kasalanan. Winasak tayo nito, sinira tayo nito. At kailangan tayong kumpunihin. Kailangan tayong ibalik sa original design. Yun ay ang design na may maayos na relasyon sa Panginoon. Buo na humaharap sa Kanya. So sa Roma chapter 5 verse 9 to 10, mabawasan natin to, kapatid. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Bakit tayo kinapuputan ng Diyos? Verse 10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So maliwanag dito, kapatid. Sabi niya, kinapuputan tayo ng Diyos dati. 'Di ba? Tayo yung mga tao na kaaway ng Diyos. Pero binago niya ito, kapatid. Nung inilatag mo sa Panginoong Hesus ang iyong pananampalataya, binago niya yung kalagayan mo. Binago niya ito. Hindi lamang tayo kinumpunay ng Panginoon o inayos o nirepair. Pero sabi niya dyan, itinuring pa tayong mga kaibigan ng Diyos. Salamat at purihin ang Panginoong Hesus sa bagay na ito. Tingnan natin. Number 4. Di mapapantayang pagpapakumbaba ang ginawa ni Hesus upang patunayang mahal ka nga niya. Mahal mo din ba siya, kapatid? Yun lang yun eh. When God everything done in His own time, in His own term, tayo naman ngayon, mahal kaya natin si Jesus? Mahal mo kaya si Jesus, kapatid? Nagmamahal tayo, sabi sa 1 John, di ba? Nagmamahal tayo dahil una niya tayong minahal. Pinili natin siya, sabi sa pinili natin siya, bakit? Una niya tayong pinili. I have chosen you first. So, una niya tayong minahal. The way para tayo mag-respond o tumugon dito is, ibalik natin yun. Tumugon tayo may pagmamahal sa kanyang kapatid. Pangalawa, tingnan natin, ano pang meron sa mahal na araw? Anong mahal doon? Sa verses 4 to 9, makikita po natin ito. Pinili niyang masaktan dahil mahal ka ni Jesus. Pinili niyang masaktan dahil mahal ka niya, kapatid. Ganun naman tayo, di ba? We express our love, lalo na dun sa loved ones natin, sa family natin. Though, naghihirap tayo, though, we done something na talagang difficult times, difficult situation, but then, in the end, sasabihin natin, dahil mahal ko yung family ko. When Jesus Christ ay ginawa niya ito more than what we have done. So, sabi niya dyan, pinili niyang masaktan dahil mahal kanya, kapatid.
Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makatwiran, ang Diyos ay makatarungan. Kaya sa bawat kasalanan ay dapat may kabayaran o kaparusahan. Di po dahil mahal tayo ng Diyos, okay, sige, skip ka na, anak. Dahil mahal kita, okay na yung pagkakasala mo, hindi, kapatid. Sa bawat pagkakasala, merong kabayaran. So sabi sa Ezekiel chapter 8 and verse 20, verse 8, part A, sabi niyan, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang nagkasala ang dapat parusahan. Ang nagkasala ang dapat managot. So yun po yung hustisya. God is God of justice. He is just in His dwelling to us. Hindi niya tayo ini-spoil. Kailangan may magbayad ng kasalanan mo. Kailangan may managot sa kasalanan mo. Kaya nga dapat meron tayong Redeemer. Nakasangla tayo, kapatid. Kailangan may magtubos sa atin. Nakasangla tayo sa kasalanan. So dapat tayo mamatay. Pero titingnan natin to. Dahil mahal kanya, kapatid, inako niya ang sakit ng parusa dahil mahal kanya. Sumaliwanag dito. Inako niya ang sakit ng parusa dahil mahal kanya. So matindi yun. Naiparanas ba, naipataw ba ng Panginoon ang kanyang hustisya? Yes. Kaya lang merong sumagot sa'yo. Yun ay si Jesucristo na Panginoon natin. Yung tagapagligtas mo. Yung Panginoon. 1 Peter, sabi niya dyan, 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Bakit daw siya namatay? Dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan mo, at dahil sa kasalanan ng buong mundo. Namatay siya dito, kapatid. Namatay siya dahil sa'yo. John 15:3, sabi niya, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yung wasak mong kalagayan ay inayos ng Panginoon at itinuring ka kaibigan. At doon ipinakita ng Panginoon na no greater love, walang pag-ibig na hihigit pa sa ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo, kapatid. Na inalay niya sa taong mahal niya, sa taong kaibigan niya. Kaya niya kaya niyang isuko ang kanyang buhay para sa pag-ibig niya ito. No question. Kaya niya, kapatid. Pinatunayan niya, kapatid. At naramdam at naranasan mo, kapatid. So, kaya niya, ipinakita niya, ipinaramdam niya, ipinaranas niya sa iyo ang kaligtasan dahil sa pag-ibig na ito. So, yun ang makikita natin, kapatid. Na pinili niyang masaktan dahil mahal ka ni Jesus. Pinili niya ito. Hindi siya pinilit dito, kapatid, kundi pinili niyang masaktan dahil mahal ka niya, kapatid. Tingnan natin sa pangatlong punto natin. Verse 10. Dahil ba just ang Panginoon? Dahil ba siya makatarungan? Okay, sandali lang, nagkasala ang tao. Sandali lang, gawa ko ng paraan. Hindi po, kapatid. Pangatlong punto natin, nung una pa man, minahal ka na ng Diyos. Nasa kanyang isipan na, nasa kanyang panukala na, yung ikaw, yung buhay mo, at yung kaligtasan mo. Alam niya yung tao ay mahina, alam niya yung tao ay makasalanan, at alam niya
ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan at tutubos sa kanyang mga kasalanan. Sa verse 10, tingnan natin itong verse 10. Balikan natin, ulitin natin, basahin natin. Verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. So, hindi kalooban ni Poncio Pilato, hindi kalooban ng mga elder ng Israelites o ng Jewish elders, hindi kalooban ni Caiaphas at saka Ananias, hindi kalooban ng kung sino, hindi kalooban ni Judas, hindi kalooban nung nagpako sa kanya, kundi ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay handog sa kapatawaran ng kasalanan. Iyon ang number one motive o purpose ng Panginoon kung bakit niya pinadala ang Panginoon Jesus. So, makikita natin doon. Yun ang purpose kung bakit pinadala ng Diyos ang Panginoon Jesus. So, kailangan niyang sagutin ka, kapatid, sa kasalanan mo. Kailangan kang sagutin sa kasalanang ginawa mo. At mababasa natin doon sa last part ng verse. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Ang ganda ng mga verses na gusto ko dito, yung Isaiah 50, I think that is Isaiah 55 verse 11. Ang sabi niya dito, walang babalik sa kanya. Yung salita niya hindi babalik sa kanyang void or empty. Lahat ng binibitawang pangako, lahat ng binibitawang salita ng Diyos, maging ito man ay discipline, judgment, lahat po ito ay hindi babalik sa kanyang void or empty. Lahat ito, once it goes out from the mouth of the Lord, it accomplish yung gusto niya o yung panukala niya kung bakit ito ipinadala o sinabi ng Diyos. When God said, kalooban ko ang paghihirap ng Panginoong Hesus, kalooban ko ang paghihirap niya upang maging kabayaran o kapatawaran siya ng mga kasalanan ninyo, matutupad at tinupad ko yun. Dahil yun ay salita ko. So, nung una pa man, minahal ka na ng Diyos. Bago pa siya pag-ukulan ng pansin, minahal ka na ng Diyos, kapatid. Bago ka pa magsabing, thank you, Lord, nasa isipan ka na ng Panginoon. Bawat plano ng Diyos ay may kaakibat na pag-ibig. Lahat ng nilalatag, disiplinahin niya man, magmula sa Old Testament, disiplinahin niya man ang bansang Israel, hindi niya hinahayaan na hanggang doon lang. Nilalaki pa niya ito ng future hope. Nilalagyan niya ito ng takdang panahon to gather them. Same as true with us. Ang plano niya ay ibalik tayo sa kanyang presensya. Ang plano niya, ibalik tayo sa kanyang kalooban. Yun ang kanyang design. Yun ang kanyang purpose. That Jesus Christ might suffer, that become a man to communicate to us, to teach us the way to heaven, to teach us to long for the Father with the intimacy na nire-require ng Diyos. Without this intimacy, without the relationship with God, nowhere to run, kapatid. Wala kang patutunguhan, kapatid. Yes, mayaman ka. Yes, malusog ka ngayon. But you cannot certain. You cannot put your certainty in life. You cannot put your security in your wealth, in your well-being. In your surrounding, hindi, kapatid. You can secure your future with Jesus Christ. Yun lang yun eh. With Jesus Christ. So, nung una pa man, minahal ka niya, pinlano niya ng mahalin ka, kapatid. Number 3, ito ang greatest mystery. Meron, alam mo, every time, sa mga Bible studies, merong nagtatanong. Merong nagsasabi, turo nyo nga sa amin bakit tayo minahal ng Panginoon. Bakit nga ba, Pastor, minahal tayo ng Panginoon? Itong statement number 3, yun ang sinasagot ko.
Mahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Parang ano ba yun? Tapos ka na, pastor? Yan lang ba yun? Mahal ako ng Diyos dahil mahal niya ako. I cannot put any condition. Dahil minahal siya, namatay siya sa iyo nung hindi ka pa mabait, kapatid. If would I ask of you, mamahalin kita, sasabihin ng Diyos kapag ikaw mabait na. That is conditional. Mamahalin kita kapag nanampalataya ka na sa Panginoong Jesus. That is conditional. But God bestowed, lavish His love, He showered His love for us. Tayo'y ipinasa ilalim ng Kanyang pag-ibig. Tayo'y nakaranas ng Kanyang pag-ibig. Nung tayo'y hindi mababait. Nung tayo'y makasalanan pa. So itong number 3, gusto ko to eh. Maaaring may mag-contest sa akin dito. Simple naman. Can you elaborate? Unconditional love. How can you put conditions on the things that is unconditions? Na hindi nilalagyan ng Diyos ng condition. Na hindi niya nilalagyan na, sige, magpakabait ka muna. O sige, mag-church ka muna. O sige, basahin mo muna yung Biblia mo bago kita mahalin. Hindi ganun. Yes, God has a purpose. God has a plan for you. Sabi sa Romans 8:28, sa lahat na nagmamahal sa Kanya, that is His future plan. But God, inoffer niya yung buhay na niya nung namatay si Jesus sa krus. Not knowing na mabait ka nga, kapatid. Not even dealing, mabait ka nga eh. And those people surrounding the cross is the first people that already gained the love of the Lord. When He said to the cross, Father, forgive them. Dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. And the forgiveness there is with love. How can you ask forgiveness for everybody that you don't even love? Nagpapatawad tayo dahil mahal natin sila. Same as true with God. When He asked forgiveness for those people na nag-alimura sa Kanya, na nagpako sa Kanya sa krus, at nag-insulto sa Kanya, when He asked the Father for forgiveness, He bestowed the love on them. You cannot send forgiveness without love. You cannot love somebody without loving them. Yan lang yun eh. So the Lord make it, everything happens. Dahil mahal niya tayo. Kung bakit niya ako mahal, dahil mahal niya ako. Kung bakit kanya mahal, kapatid, dahil mahal ka ng Diyos. Tapos. Yes, if we have this relationship, if we have this growing and maturity in our relationship to the Lord, that we know that this love would lead us to the will of the Father, would lead us to the commands of Jesus Christ. That is so. Bakit natin sinusunod ang Panginoong Hesus? Kasi minahal natin siya. Pero bago natin siya mahalin, minahal na tayo ng Panginoon sa takdang panahon na matay siya nung tayo'y mahihina pa, makasalanan pa. So ulitin ko lang yung statement number 3. Bakit ka mahal ng Diyos? Mahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Yun ang pwede kong i-share sa iyo, kapatid. Mahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Conclusion. Tingnan natin to sa conclusion. Isang verse as a concluding verse ko. 1 Corinthians chapter 7 verse 23, part A. Malaking halaga ang ipinantubo sa inyo ng Diyos. You are bought with a high price. Hindi biro ang halaga mo, kapatid. Hindi biro ang presyo mo, kapatid. Hindi hamak ang kapantay o kapresyo mo, kapatid. That Jesus Christ will take all that He is left in heaven to meet you in earth, to sacrifice for you, and to ask the Father, forgive you. Gagawin ko ito
dahil mahal kita, kapatid. Dahil mahal ko siya. Amen? So, 1 Corinthians chapter 7, verse 23, part A is, malaking halaga ang ipinantubo sa inyo ng Diyos. Huwag natin itong sayangin, kapatid. Huwag natin itong palipasin lamang. So, every time we commemorate, not only sa mahal na araw, that this very moment, we try to value kung ano ba talaga ang value natin sa harapan ng Diyos. Na give up niya lahat na meron siya in order to reach you, to pay the price for you, and to gain you into His kingdom, kapatid. Mapabalik lamang tayo sa kanyang kaharian. Hallelujah. We close this in a prayer. Thank you, Lord Jesus, for the blood, for the Calvary, for the life na inoffer mo para ako mapatawad, isang makasalanan, isang taong makasalanan. You elevate their status, you change my status, and you give me a status sa malaking kabayaran, Panginoon, ng kaligtasan ito. Kabayarang kailangan mong pagbayaran ng iyong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo ay patuloy kaming lalapit. Sa pangalan mo, patuloy namin itong pinapasalamatan. Aming Panginoong Hesus.